Ang video na ito, kapatid, ay boring. Ito ay dahil hindi ako mag-e-edit ng video na ito. Walang cuts, hindi yung putol-putol para walang pause. Pati yung mga pag-clear ko ng throat ko o lalamunan ko, halimbawa may laway, hindi ko i-edit out at may dahilan kung bakit ko ginagawa to na ipapaliwanag ko nga sa inyo. Gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung mas raw na walang masyadong edit para makita nyo kung paano yung proseso talaga ng isang paglikha na nagmumula nga sa natuklasan ko na boredom. So yung pagkabagot natin ay nakakatulong nga yan dahil yung pagkabagot natin, yun yung sign nga na meron tayong panahon na makapag-isip ng mabuti at lahat ng mga nakuha nating impormasyon ay mapasok sa isipan natin. Nag-isipan ko pa nga kung lalagyan ko ba ng background tong green screen ko, pero baka hindi ko na lang lalagyan para lang mas makita nyo. Parang mas pasok din sa tema na sinasabi ko sa inyo na bored ako. At gusto ko ipakita sa inyo kung paano yung proseso ng pag-iisip. Sa totoo nga lang yung iisip natin, hindi siya isip ng mabuti o kumbaga hindi nangyayari ng mabuti kapag hindi tayo nagbibigay ng panahon na nakatunganga lang tayo. So sample, diba, na parang ganyan lang. Yung pagkatulala natin na gano'n, parang hindi nga natin masyadong napagtutuunan ng pansin yan sa araw-araw natin dahil masyado tayong busy. Gusto natin yung merong palaging impormasyon na makapasok sa atin. Pero kung tutuusin talaga natin, gaano karami doon sa mga pinapanood natin yung mga natatandaan talaga natin? Kapag sobrang dami nating mga pinapanood, tas sunod-sunod pa, kadalasan wala na nga tayong natatandaan sa mga ganyan. Diba? Parang bakit pa tayo nanonood? Para lang ma-distract tayo doon sa panahon na nanonood tayo pero wala naman tayong pakinabang. Or siguro yun nga yung gusto ng tao, diba? Distraction, entertainment, para lang hindi mabagot. Pero kaya ako nga ginawa tong video na ito is para mabigyan ng pahalaga yung pagkabagot nga na yan, yung boredom na walang nangyayari masyado. Kasi kung tutuusin talaga natin, yung buhay, ganyan eh. Yung buhay is boring eh. Kadalasan ng nangyayari dito sa buhay, boring eh. Wala masyadong nangyayari. Kaya dahil nga din sa impormasyon na meron tayong wifi, meron tayong internet na mapibilis, ang mga tao ngayon, mas pinili na lang nila na ma-distract na hindi na nila kailangan harapin yung boredom na yon. Pero dati, sa dating panahon, hindi ko alam kung ano eksakto pero dahil sa wala pa namang internet at maraming distraction nun, mapipilitan yung mga tao na harapin yung sarili nila. Kung halimbawa ngayon, di ba, ang iba, habang naghuhugas ng plato or naglalaba or may ibang ginagawa na hindi kailangan na wala kang titingnan or papakinggan. Yung mga iba nga, di ba,
nanonood ng TV, diba? Habang ginagawa yung mga gawain ito, or nakikinig sa mga podcast o sa radyo. Well, dati may radyo na nga din. Diba? So, parang may panahon din na hindi mo na kailangan ma-bored. Pero, yung mga tao na taga-bundok, tas wala silang mga radyo, diba? Mapipilitan talaga sila na harapin yung boredom na yon. Lalo na kapag mag-isa sila nakatira doon sa bundok. Pero kapag marami yung mga tao, tapos pamilya or komunidad sila, edi mag-ano sila, mag-uusap sila tungkol sa mga nangyayari sa kanilang araw or yung mga pinag-iisipan nila. So hindi sila masyado bored sa ganyang paraan. So ang punto ko ngayon, lalo na at maraming distractions sa ngayong panahon na information age na, bihira na yung mga tao na marunong humarap dyan sa boredom na yan. Sa dati, may mga distractions na mga radyo or something, pero hindi ganun kalakas kumpara sa ngayon. Na kahit saan, basta may cellphone ka, distracted ka na talaga, diba? So ngayon, naisipan ko lang gawin tong video na ito. Magre-ritual ako mamaya. Pero habang habang naghihintay pala sa ritual ay naisipin ko lang na magbahagi sa inyo kahit paano ng tuloy-tuloy nga na thought process ko. Tapos yung okay lang na maging bored. Okay lang talaga. Hindi siya masama at hindi siya dapat takasan. Kasi yung mga tao parang may parang habit na ngayon na kapag nasa labas ka at wala kang ginagawa, parang dapat maglabas ka ng phone para at least mukhang may ginagawa ka at parang hindi awkward. Diba? Parang hindi na normal yung nakatunga ka lang tapos wala kang ginagawa. Nakatingin ka lang sa paligid mo. Parang ngayon, kadalasan ng mga tao, may pressure na tumingin sa social media. Or kahit nga hindi sa social media, nakatingin ka lang sa phone mo, diba? Para lang hindi ka magmukhang tanga. Pero mali nga yun diba? Umaga, yung mga videos din. Kasi, syempre, ngayong social media, sa sobrang bilis-bilis ng mga pangyayari at yung content nga na ginagawa ng mga tao sa ngayon, yung tipong mabilisan talaga at kailangan makulay, maingay, napakadaming nangyayari na sunod-sunod para maging interesante sa mga tao at hindi sila mag-skip, hindi sila mag-swipe, or hindi sila mag-scroll kasi gusto nila ma-entertain. Sa ngayong panahon nga, konsumo ng konsumo ang mga tao at hindi nila namamalayan na na-impacho na pala sila. Kaya ginagawa ko nga itong video na ito para boring, wala nga cuts, diba? Para kung mapanood mo to at mapagtyagaan mo, makikita mo na meron akong nais na ipahayag sa'yo na dahan-dahan sa pag-uusap natin. Pero hindi ko minamadali. Kasi ang mangyayari kapag ilaba sobrang bilis, tapos oy, okay ganda kasi ang bilis-bilis tapos tuloy-tuloy. Tapos nag-skip ka na naman, konsumo ka sa sunod na content, konsumo ka ulit. Pero ano ba yung nakuha talaga natin dun, di ba? Hindi naman ganun yung daloy ng isip natin. Halimbawa, katulad sa music or sa rap. Okay din naman kasi entertaining. Pero ang karamihan sa mga tao, kapag nakinig lang sila, lalo kapag isang beses lang, hindi naman nila masyado naiintindihan yung lyrics, lalo na kapag sobrang bilis. Yung mga iba, mas maganda, ginagawa nila, paulit-ulit sila sa ganun, di ba? At least kahit papano, matututunan nila, mapapakinggan nila na mabuti. Pero kapag magkonsumo ko lang ng isang content, halimbawa, tapos skip ka na naman, ano ba talaga nakuha natin dun? Di ba? Parang
para saan nga ba yung pag-consume natin ng content? Katulad ng pagkain din natin ng pagkain. Para lang ba to sa... Okay, sige, para makasurvive tayo. Pero kapag hindi natin pinipili yung kinakain natin, hindi rin magiging maganda yung kalusugan natin. Tapos kapag sobrang dami ng kinakain natin, hindi na tayo natutunawan ng maayos, tumataba tayo, nagiging masama na yung kalusugan natin. Bakit hindi ganun yung pag-iisip din natin para sa content? Saka hindi lang yung content sa social media, kundi yung content sa buhay natin in general, na kapag masyadong madami yung mga nangyayari sa buhay natin, tapos kuha lang tayo ng kuha ng mga obligasyon or responsibilidad or trabaho. Hindi naman maiiwasan talaga na meron tayong trabaho, pero kaya nga kapag may time na tayo na hindi tayo nagtatrabaho, kesa magkonsumo tayo ng content, mas maganda meron din tayong panahon na mapag-isa lang tayo at hindi tayo masyado gagawa ng kahit ano. Hayaan lang natin na maproseso natin kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin. Kasi sa karanasan ko nga din, ang mga ideas tungkol sa buhay ko, ano yung gagawin ko, at sa content din na i-create ko, nakukuha ko yan kapag wala akong ginagawa. Nag-iisip lang ako, hinahayaan ko lang na makapasok na mabuti yung enerhiya sa isipan ko at kung ano yung kailangan kong isipin ay maiisip ko. Hindi ko magagawa yan kapag wala akong oras na nilalaan para sa sarili ko na maging mag-isa lang, na wala akong ginagawa. Kaya medyo boring talaga tong content na ito kasi nagre-reflect din siya sa kung paano yung totoong buhay. Na marami tayong post at hindi naman natin nakukuha agad yung main na punto sa isang pagsasalita. Pero yun nga yung buhay natin. Hindi siya diretso eh. Marami siyang prosesong kailangan pagdaanan. Tapos yung sinasabi natin, halimbawa tungkol sa enlightenment, na maliwanagan tayo sa kung ano yung buhay, ano yung purpose, ano yung ginagawa natin dito, maging maganda yung pag-iisip natin, maging maayos ang lahat. Hindi naman siya instant. Tapos kung gusto mong maliwanagan, at least sa spiritual na paraan na maging aware ka, marami kang pagdadaanan na pagka-boring eh. Boredom talaga. Isipin mo, meditation. Ano ba yung meditation? Uupo ka, wala kang gagawin. Focus ka lang sa either hininga mo kapag breathing or mindfulness. Ituturo ko pa eventually kasi yung finokus ko yung third eye. Tapos yun yung third eye, kapag yun na may focus mo, third eye meditation ka, mag-focus ka doon sa nakikita mo mga imahe sa third eye mo. Boring siya eh. Hindi siya masyado exciting na meron kang gagawin katulad ng tatakbo ka or makikipag-away ka or manunood ka ng pelikula na ang daming action, di ba? Or siguro kapag babae ka, may mga drama na parang emotional na mga bagay, di ba? Na may mga trahedya o di kaya may mga nagbe-break or nagkakabalikan tapos may mga issue, may third party, yung mga ganyan ba? Ang buhay natin sa karamihan ng panahon na nabubuhay tayo dito sa mundo ng tao ay boring. Lalo na kapag tingnan natin kung ano talaga yung daloy ng buhay natin. Yung maging honest talaga tayo sa sarili natin at maging aware. Ang mahirap lang talaga sa mga tao ngayon, kapatid,
Sabihin mo kapag ikaw mismo ay guilty sa sinasabi ko ngayon, kundi kung hindi ka guilty, mas maganda. Pero kadalasan sa mga tao kasi ganito. Sa sobrang pagka-busy mo, hindi ka na nagme-meditate, hindi ka nagbibigay ng oras para sa sarili mo. Kung ganyan yung nangyayari sa'yo, hindi mo nga magigets yung sinasabi ko sa paraan na boring yung buhay. Kasi iniiwasan mo nga yun Iniiwasan mo yung pakiramdam na boring yung buhay. Kapag palagi ka nagdi-distract sa sarili mo sa phone, or dapat meron kang gagawin palagi para mabusy ka, para maging productive. Isa din yan kasi sa tinuro sa atin na dapat palagi tayo may ginagawa para productive tayo as much as possible. Pero hindi lang siya sa production bilang mabuti, kundi para saan. At ano yung quality ng buhay natin? Ano yung kalidad ng buhay natin dahil sa ginagawa natin? Kapag hindi tayo magbibigay sa atin ng panahon na pagka-boring, hindi masisiksik yung kaalaman tsaka yung kamalayan natin Lahat ng mga content ko na binabahagi ko sa mga tao ay dulot din sa pagharap ko nga sa sarili kong buhay na boring. Kasi yung boredom, yun nga yung pagproseso ng lahat ng impormasyon na dumaan na nasa sarili natin. Kumbaga yung pagproseso natin sa inner net, sa loob natin, yung network ng impormasyon sa loob natin, yun yung ginagawa natin kapag humarap tayo ng boredom. Hindi na nga masyado sila yung mga tao sa ganun, di ba? Na kailangan palagi sila naka-phone. Tapos okay lang din na hindi tayo tuloy-tuloy sa pagsasalita natin. Yung pagpahinga, tsaka yung pause. Kapag gusto mo pa mag-isip ng mabuti dun sa sasabihin mo, or di kaya ay meron kang nais iparating. Kasi kapag tuloy-tuloy din yung mga salita, hindi rin masyado magigets ng mga tao yung sinasabi mo. Parang siniksik mo lang. Tapos wala ka ng bagong idea. Kasi hindi mo na hinayaan na tumubo yung idea kung meron kang bagong paparating sa'yo. So, sobrang sanay nga natin sa pag-uusap or sa information sa social media na tuloy-tuloy, walang putol, ganyan. Nakakalimutan na natin kung paano yung pag-uusap sa totoong buhay, diba? Nakalimutan na natin yun. Tsaka yung mismong daloy ng buhay din dito. Yung buhay natin, hindi yan katulad ng content or movie, yung palabas, na parang ang bilis-bilis nangyayari. Halimbawa, yung mga movies na may mga superhero, di ba, na nagpapalakas sila. Pero yung ilang taon na nagpapalakas sila, halimbawa sabihin natin 10 or 20 years na nagpalakas sila para nga matalo nila yung kalaban or maglakbay sila doon sa malayo para makipag-away, hanapin yung asawa nila, yung mga ganun. Ginawa lang nila yun ilang minuto doon sa movie. Hindi yan katulad ng totoong buhay, diba? Tulad na sa akin yung pagmimission ko. 3 taon pa nga lang Tapos maging 4 na rin na taon very soon. Pero parang ang tagal na rin kapag titingnan ko, tapos marami akong pinagdaanan ng mga boring na panahon. Hindi siya instant Marami rin akong pinagdaanan ng pagsubok na kapag ilalagay sa pelikula lahat, mahirap, diba? Kaya nga, hindi na nga nilagay yung lahat ng mga ginawa ni Jesucristo, halimbawa dun sa Bible, John 21 verse 25. Kasi hindi sasapat ang buong mundo sa mga libro na magagawa kapag sinulat lahat ng ginawa niya.
Katulad lang din sa mga buhay natin kapag meron tayong tinatawag na hero's journey. Yung paglalakbay ng isang bayani na may purpose, may direction, may mission. Maraming boring na parts eh. Naharapin mo na ano ba yung gagawin ko? Ano ba yung nangyayari? Wala masyado nangyayari. Pero meron pala, pero dahan-dahan lang. Ganun ba? Kung meron mang punto ang video na ito is gusto ko na ibahagi sa iyo, kapatid, ang isang inspirasyon or isang, sabihin natin, suggestion or baka nga challenge na harapin mo din yung boredom ng buhay mo. Alam ko, lahat tayo meron tayong responsibilidad. Lahat tayo meron tayong kailangan gawin para mag-survive dito sa mundo ng tao. Pero karamihan sa mga tao kasi ang ginagamit nga ang social media, internet, para hindi naharapin yung mga boring moments. Pero napakahalaga nga yan para mapag-isipan natin ng mabuti ang buhay natin. Alam niyo yung social media, may dahilan kung bakit libre yan eh. Alam niyo, wala naman talagang libre sa mundo. Pero ang dahilan kung bakit libre nga ang social media, kasi ikaw ang produkto. Tayo ang produkto. Lahat ng mga advertiser, inaalam ang lahat ng bagay tungkol sa atin. Ano yung interest natin, gano'n tayo katanda, saan tayo nakatira, sino yung mga kaibigan natin, saan tayo pumupunta. Inaral nila lahat yan. At yung mga cellphone natin, nakikinig yan sa atin. Kung ayaw mo maniwala, try mo. Kung ano yung pinag-uusapan mo, maya-maya nandyan na sa ads ng mga social media mo or mga apps mo. Nandyan na sa ads. Kung ano yung pinag-usapan nyo, ano yung sinabi mo, narinig nila. Ano rin yung sinearch mo, bigla na lang lalabas yung tamang ads talaga sa kung ano yung sinabi mo. Mas kilala pa tayo ng mga advertiser kaysa sa sarili natin. Kasi yung impormasyon tungkol sa sarili natin, hindi nga natin masyado makuha kapag hindi tayo maharap sa sarili natin dun sa boredom na wala tayong ginagawa. Magkakaroon lang tayo ng impormasyon, awareness sa sarili natin kapag nagbibigay tayo ng panahon na makilala yung sarili natin. Ito naman yung pinaka-basic sa lahat ng mga spiritual advice, di ba? Know yourself. Kilalanin mo sarili mo. Pero dahil nga sa sobrang daming distractions at wala ng time para maging bored, wala na tayong time para sa sarili natin, wala. Hindi na natin kilala yung sarili natin. Kung wala tayong time na kilalanin sarili natin, bakit meron tayong time sa pagpanood sa social media? Maraming tao kahit na gaano kahirap o gaano kayaman, ganun na rin yung pattern ng mga tao sa ngayon. Pero mas mahirap nga kapag marami kang responsibilidad na, halimbawa, boss ka ng sobrang laking kumpanya or di kaya ay presidente ka ng isang bansa. Mas mahirap na talaga na makakuha ka ng oras na mapag-isa ka lang talaga
Kasi dami mong responsibilidad eh. Pero tayo, na hindi naman ganon, meron tayong pagkakataon na kilalanin ang sarili natin. Magkaroon tayo ng time mapag-isa, maging bored, makapahinga sa dami ng impormasyon na pumapasok sa atin, sa lahat ng mga advertiser, lahat ng mga content creator, lahat ng ibang tao na gustong kuhanin yung attention natin. Ito nga ang pagpanood mo rin sa content na ito, kung napanood mo ito, ay time na pwede mo sanang gamitin para kilalanin ang sarili mo. Okay lang din kapag manood ka ng konting content, pero maging aware ka, ano nga ba yung ginagawa mo at para saan ka nag-aaral ng content na yun or nanonood. Tapos, meron ka pa bang time na natitira sa sarili mo? Yung ginagawa ko dito, isang reminder nga sa lahat natin, sa iyo kapatid at sa lahat na bigyan natin yung sarili natin ng time. Bigyan lang natin yung sarili natin ng time. Nagbabahagi lang ako sa inyo dito sa kung ano yung daloy na lumalabas sa akin. Hindi ako nag-script. Wala akong script dito. Hindi ako nagsulat ng notes. Kasi hindi ko rin i-edit to. Bilang isang parang refresher lang sa kung ano nga ba yung totoong daloy ng buhay. Ayun, marami akong videos na quick cuts para hindi boring, di ba? Pero hindi naman yun yung totoong buhay. Sa sobrang sanay kasi natin sa social media, parang nakakalimutan na ng mga tao yung ano ba yung daloy ng totoong buhay. Kasi parang natitrain na yung brain natin sa kung ano yung content na pinapanood natin. Na gano'n na din yung pagproseso ng impormasyon natin sa buong araw natin. Lalo na kapag palagi tayo nanonood ng mga content. Kaya nga yung mga palaging pagpanood ng shorts o yung mga reels, yung mga maliikling videos, delikado din yun eh. Or yung mga highly edited na mga videos. Mas delikado panoorin ang mga yan dahil nahahati talaga yung attention span natin eh. Ano kapag panood ka lang ng panood, tapos hindi mo naman pala nakuha masyado yung impormasyon mula doon sa mga napanood mo. Nag-isip nga ako, baka nga ganito na lang yung format ko sa mga videos ko. Pinag-iisipan ko pa kung makakabuti ba yun sa mga tao. Pero yun nga, paano nga ba talaga natin matatanggap yung informasyon? Kasi kung hindi long form content na parang talagang kinausap ka ng tao na medyo matagal-tagal na panahon, parang hindi naman dumidikit yung mga informasyon eh. Tsaka kahit nga long form content, kapag hindi masyado napag-isipan ng mabuti dahil nga ay hindi nagbigay ng panahon yung mga tao na wala silang kokonsumuhin na iba, nakakalimutan lang din. Para saan pa yung pag-consume natin ng content kung ganun? Wala din naman pala tayong natututunan. Hindi tayo nakakatanda, di ba? Sabi nga nila, ang education, si Aristotle ata nagsabi nun, isang philosopher sa Greece, sabi niya, ang education, 10% niyan is ang pagturo mismo ng impormasyon at 90% ay ang pagpapaalala or reminders ng kung ano ang tinuro na. Pwedeng tingnan to sa paraan na yung content ay medyo paulit-ulit yung mga sinasabi, at pwede rin to tingnan sa paraan na kung ano yung tinuro ay dapat ipaalala natin sa sarili natin. Kaya kahit isang beses lang tinuro ng iba sa atin, tayo na yung magre-remind sa sarili natin kung ano nga ba yung natutunan natin. So pwede mong isulat
Pwede mong gawa ng poster, lagay mo sa bahay mo. Bigyan mo ng time na mag-focus ka dun sa pag-iisip na yan. Kaya nga meron tayong altar din kung saan lalagay din natin yung mga importante sa atin. Or vision board. Parang isang board na nandyan yung mga pangarap natin, yung mga iniisip natin palagi na gusto natin tumatak sa atin. May notebook tayo or journal. Nababalik-balikan sana natin para nga mas matandaan natin. Maraming paraan na pwede nating gawin para lang makatanda tayo sa mga bagay. At kaya nga ako naggagawa ng video na mas matagal. Tapos meron ding mga pause. So hindi tuloy-tuloy lang yung mga pagsasalita. Is para meron tayong mga panahon na makakaisip tayo. Kasi kapag tuloy-tuloy lang yung konsumo ng content, tapos walang pahinga, wala rin kwenta masyado, di ba? Kasi hindi mo rin matandaan, hindi mo rin mag-gets. Mas okay yung bigyan natin ng panahon na kahit kaunti yung content na nakonsumo natin, pero dahil nga napag-isipan natin ng mabuti, tapos binigyan natin ng oras, natatandaan natin at mas naa-apply natin yung information na yan. Karamihan sa mga tao ngayon, sobra sa impormasyon. Dahil nga information age na tayo, hindi tayo kulang sa information, sobra nga. So nasa sa atin na yung pag-control. Hindi ko sinasabi na masama yung information age ha. Hindi ko sinasabi na masama yung internet. Pero dahil nga sa sobrang available ng internet at information sa ating lahat, madali tayo malunod. Parang dati, kung meron tayong pagkain na sobrang sarap, halimbawa, na konti lang yung pagkain na yon, tapos wala na pag-dial up internet pa, parang ang bagal. Mas gusto mo na lang yung totoong buhay kasi yung hindi ka naman palagi nakakapanood na maayos or nakakatingin sa or nakaka-research na maayos kasi ang tagal mag-load lahat, diba? Lalo yung mga videos na high definition. So parang mas okay na lang na, okay, sa totoong buhay na lang ako kasi ang bagal nitong internet na to. Pero dahil nga high-speed internet na ngayon, nagbago na. So para naging available na yung sobrang bihira dati na pagkain na masarap. Ngayon, yung masarap na pagkain na yan, available na sa lahat tapos mura na lang na presyo. Piso wifi, di ba? Ilang piso lang meron ka ng wifi for 1 to 4 hours, di ba? Ilang oras ka na, tapos sunod araw, ganun naman, ilang piso lang, di ba? Kaya maraming ma-addict dahil mura na para sa mga tao. At dahil mura, available na, unlimited na, parang tubig, pero hindi siya tubig dahil yung tubig, magsasawa ka kapag busog ka na, uminom ka na ng sapat para sa'yo, titigil ka na Pero yung internet, hindi ganun Hindi ganun. Hindi alam ng tao kung ano yung enough Walang parang katagbawan or walang, ano ba yung katagbawan sa Tagalog? Bisaya yun Parang walang limitasyon, parang walang pagkapawi ng uhaw. Mayroon pang mas magandang term kaysa dyan Parang walang pagkakontento, parang ganun. So tayo yung kailangan mag-decide at magturo sa sarili natin. Paano nga ba yung pagiging kontento? Siguro, merong dahilan kung bakit yung content ay tinatawag na content. Tapos, konektado siya sa kung ano yung salita na pagkakontento.
Kasi di ba ano yung content? Yung content na kinokonsumo natin sa internet ay ang mga content na mga imahe, teksto, video, sounds na nilikha mula sa buhay ng ibang tao. Pero bakit hindi tayo makontento sa kung ano yung nilalaman or yung content ng sarili nating buhay? Bakit kailangan pa natin malaman kung ano yung content or nilalaman ng buhay ng iba? Bakit nga ba, di ba? Kasi yun yung social media, parang gusto natin makipagsabayan, gusto natin malaman kung ano yung ginagawa ng ibang tao. At kaya nanonood tayo sa content nila. Pero bakit hindi ba tayo kontento sa sarili nating buhay? Or siguro, kasama talaga yan sa pagiging curious natin sa kapwa nating tao. At kasama talaga yan sa pagiging tinatawag nating social animals, na meron talaga tayong pake sa kapwa nating tao dahil isa tayong komunidad ng mga tao na nangangailangan sa isa't isa para mabuhay tayo dito. Naintindihan ko yan. Pero, saan natin ilalagay yung limitasyon? Saan natin iguguhit yung linya na hanggang dyan lang tayo? Diba? Saan nga ba? Kasi napakaraming bagay na sinishare sa internet na ngayon, diba? Para sumikat yung mga tao din, yung iba. O gusto lang nila i-share sa kapwa nilang tao. Pati nga yung porno, diba? Yung porno, karamihan sa internet siguro, or marami sa internet, ang bumubuo sa internet ay porno. Diba? Mga tao na nagsisiping sa isa't isa. Makikita na natin yan, di ba? Isang click lang. Nakakatakot nga yan para sa mga bata na available yan para sa lahat. Pati yung mga napakabata pa na hindi nga masyado maintindihan yan. Tapos, yun na yung magiging edukasyon nila tungkol sa sex. At hindi sila matuturuan ng maayos ng magulang nila. Ano ba yung tama at mali, di ba? Pero ang punto ko nga is, saan nga ba't natin iguguhit yung linya sa kung ano yung sapat na ang impormasyon na meron tayo para sa ibang tao? Kailangan ba talaga natin malaman ang lahat ng ginagawa ng iba? Sabihin natin, sige, entertaining, masaya, maganda tingnan, pero kailangan ba talaga natin? Kung tutusin, lahat din ng mga nag-create, dadaan din sila sa boredom para may lumabas sa kanila. Kasi kung palagi lang sila magkukonsumo ng content ng iba, at wala silang binibigay na panahon na maging bored sila para sila naman ang maglikha, wala rin silang magagawang content. Siguro nasa sa atin na lang talaga kung saan natin nga iguguhit yung linya na yun. Kung mas gusto ba natin mag-focus sa buhay ng iba, or mas gusto ba natin mag-focus sa sarili nating buhay. Mas gusto ba natin maging consumer or creator / producer? Nasa sa atin naman talaga yung desisyon yan. At yung pinapakita ko sa inyo ngayon
ay isang proseso ko lang din ng pag-iisip sa sarili ko. So parang thinking out loud din ako. Kung ano yung mga pumapasok sa isip ko, binabahagi ko lang din sa inyo. At gano'n naman yung content ko naman din sa pag-create ko ng content na ito. Ito, nagkataon lang, or sinadya ko pala, na wala akong cuts. Pero, yung mga ibang mga video ko din, is dulot nga din ng pagharap ko doon sa boredom na yan. Tapos naglikha lang ako sa pag-iisip ko, nagtiwala ako sa proseso ng sarili kong buhay at sarili kong pag-iisip para ilabas dito sa harap ng camera. Tapos nag-cut lang ako, naglagay ako ng background na maganda. Naglagay ako ng title na kaugnay doon sa sasabihin ko. Pero ngayon, medyo paiba-iba nga, pero medyo konektado pa din yung topic na tinatawag ko ang boredom. At yung okay lang na harapin ang pagkabagot natin. So okay lang din yung may mga pause na hindi tuloy-tuloy yung pagsasabi. Kasi gano'n naman talaga yung buhay eh. Ganun talaga yung buhay. At magiging mas mapayapa nga tayo kapag matanggap natin na ganyan talaga yung buhay. So nagbigay lang ako sa inyo ng oras dito. Ilang minuto, ilang oras. Na nag-iisip lang ako at nagsasalita nga sa harap ng camera. As real as possible. As honest as possible. Karamihan ng mga bagay dito sa mundo na kasalanan nga din. Yung mga mabilisan, mga panandalian na aliw. Na mga bagay nga na pag-iwas, pagtakas dyan sa boredom na yan. May mga nagsasabi na an idle mind is a devil's workshop. Ang masasabi ko, sige, translate natin sa Tagalog din para sa mga tao na baka hindi masyado nag-gets yun. Yung isip nga daw na walang ginagawa ay isang workshop o isang magagawa ng maraming paraan ng demonyo o ng devil. So, sabihin, masama daw ang magiging bored. Masama daw ang magiging walang ginagawa o walang iniisip. Alam nyo, ang kalikasan naman talaga ng isip, meron talaga siyang iisipin. Kasi ayaw nga niya maging bored na wala siyang iniisip. O baga ganyan talaga yung kalikasan ng isip. Meron palaging galaw. Kasi yung mind natin is movement. So, palaging meron siyang bagong kaisipan. Pero, yung tungkol sa sinasabi na an idle mind is a devil's workshop or ang isip na walang ginagawa or iniisip ay workshop ng devil, ang masasabi ko dyan ay depende kung ang tao ay tinanggap na kung ano ang kalikasan ng buhay at ng isip niya. Kung ikaw bilang tao, natanggap mo na ang buhay nga ay boring, na ganito talaga yung daloy ng panahon, hindi na bago sa'yo yun. At hindi na ikaw maghahanap ng paraan na hindi na boring yung buhay mo. Hindi ka na maghanap ng droga o ng sex o ng mga bisyo katulad ng pagyoyosi, pagsusugal, yung pang lalaki, pang babae, diba? Porno, o
O lahat-lahat ng klase ng droga, stimulants din yan mga yan, di ba? O yung mga psychedelics naman na nakakakita ka ng iba-ibang mga magaganda na ilaw o mga hallucinations, visions. Lahat yan, naghahanap ka ng stimulation sa isip mo. Pero kapag nasanay ka na ng kalikasan talaga ng buhay ay boring, tas natanggap mo, kontento ka na sa sarili mong buhay at dun sa pagpanood nga lang sa sarili mong hininga at sa daloy ng simpleng buhay, hindi ka makakagawa ng masama. So, yung talagang kaaway is hindi yung an idle mind or ang isang isip na walang ginagawa or isang tao na walang ginagawa. Kasi ang isip nga, palaging may paggalaw yan. Maraming iniisip palagi ang isip. Kaya nga yung meditation, di ba, is mag-focus ka sa isang bagay. Halimbawa, yung hininga. Yun yung pinaka-common. So, hinga ka lang. So, yung paghinga na yan, yun lang yung pagpo-focusan mo. Tapos, natural, magwa-wander yung mind natin. Meron siyang ibang pupuntahan. Sabi niya, ay nako, naka-on pa ba yung laptop ko doon? Or, ay nako, yung kaldero ba na patay ko na yung apoy? Ay nako, nabayaran ko na ba yung utang ko sa kanya? Or, nakabayad na ba ako sa bill? Balik ka lang sa hininga mo. Normal na merong ganyan mga pag-iisip. Pwede ba rin isipin na, tama ba yung ginagawa ko sa paghinga ko? Tama ba yung pag-observe ko? Lahat yan lilipas sa isip mo. Tapos, balik ka lang sa hininga mo. Balik ka lang palagi. So, katulad lang din nun, pinakita ko sa inyo. Hinga lang ako ng hinga. Focus lang ako. Yung mata ko nakatingin sa camera. Pero yung awareness ko, nandyan lang sa paghinga ko. Hindi ako naggulo sa sarili kong isip. Na ano ba yung sasabihin ko sunod. Kaya nga gusto ko ipakita tong video na walang cuts. Is para makita nyo yung ano ba yung relaxed na pag-iisip. At tuloy-tuloy lang ano yung relaxed na pag-uusap. Na okay lang maging bored. Okay lang na meron tayong mga patigil-tigil. Kasi ganyan yung buhay. At ba namang marami nga sa mga tao ay hindi matatapos ang video na ito dahil boring nga ito. Napakahaba eh. Sino ba yung manunod sa ganito, di ba? Hindi ko pa alam eh kung gaano katagal yung magiging recording nitong camera na to. Tingnan natin ngayon kung ano yung pinaka-max na panahon ng recording niya. Hindi ko talaga i-edit to. Hindi ko i-cut. Ayan. Insekto. Para lang may totoong buhay kahit papaano na representasyon sa social media. Mas maganda pa nga yung mga podcast, yung mga long form na content na nakikipag-usap talaga yung tao sa'yo or nakikipag-usap sila sa isa't isa. Mas maririnig natin yung pakikipag-usap nila sa isa't isa. Kasi kahit papaano, parang totoong buhay din yun. Although, kapag nasa podcast form nga,
minsan mape-pressure yung mga tao na kahit hindi pa sila ready magsalita, ay nape-pressure sila magsalita dahil nga may mga maraming nanonood. Pero siguro, kahit pa paano, okay na din yun compared sa masyadong maikli yung content tapos hindi mo masyado matatandaan din. Pero nasa sa inyo na kung gusto niyo ngang subukan yung sinasabi ko. Pero nagbahagi lang ako sa inyo dito ng isang pagkakataon na makita nga at mapag-isipan kung ano yung form ng content at bakit nga ba tayo nanonood. Gusto lang ba natin nga na makatakas sa boredom? Or gusto talaga natin matuto sa mga bagay? At kung gusto na nga natin matuto sa bagay, natatandaan ba natin yung mga bagay na yon? Nabibigyan ba natin ng tamang panahon para ma-digest natin, matunawan tayo, maproseso natin ng maayos yung impormasyon na nakukuha natin? Lapit na pala mag 8 o'clock. Naghihintay lang ako sa ritual ngayon. Ginawa ko ito ngayong Friday. Kasi karamihan na sa mga panahon ko ngayon, yan, nag-iisip ako, nagme-meditate ako, mag-isa ako, wala akong ginagawa. Wala akong ginagawa sa paraan na nagkonsumo lang ako ng walang patumangga. Gumaga, marami akong ginagawa. Kaya nga gumagawa rin ako ng content. Nagre-ritual ako, nagre-reply din ako sa mga tao. Pero sinisigurado ko na marami din akong oras na wala akong ginagawa kundi mag-iral lang, to be. Huminga lang ako, makapag-isip din ng mabuti, matingnan ko rin yung mga pinag-isipan ko. Mas kung meron akong mga naisip din na gawin, halimbawa, nakita ko na, ay pwede ko palang ayusin to. Yung mga papeles dyan, or magtupi ako ng damit. Titinaw ko lang din yan bilang mga pwede kong gawin. At pwede ko rin siyang gawin na para meditation. Na habang nagtutupi ako, nag-o-observe lang din ako sa sarili ko, or nag-o-observe ako dun sa mismong pagtupi ko. Pero iba talaga yung nakaupo ka lang, or nakaduyan ka, nakahiga ka. Ako, kadalasan yun yung ginagawa ko, duyan, or nakaupo talaga na parang meditation position. Pwede rin upo lang din ng normal. Kasi yung pagka-stillness mo, nakakatulong din yan para makafocus ka lang din dun sa pagpanood sa sarili mo. Pero marami naman kasing klase ng meditation. Pwede rin yung walking meditation, na nag-focus ka naman doon sa paglakad mo, tapos pinanood mo din kung ano yung pagdaloy ng lakad mo. I mean, yung pagdaloy pala ng isip mo, paglakad ng isip mo, sinabay mo dun sa pagdaloy ng lakad mo mismo. Kailan yung huling panahon na hinayaan mo lang din yung sarili mo na nakatulala ka? Madalas mo ba ito gawin? So kung madalas mo gawin to, mas marami kang panahon nga na ma-discover yung sarili mo.
Ang isa nga sa kailangan nating tandaan ngayon, hindi ito sa paramihan nga ng ginagawa, kundi pakontian din dun sa mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan o hindi naman talaga nakakabuti. So, hindi lang siya sa mga bagay na ginagawa natin, kundi sa mga bagay na hindi natin ginagawa. So, karamihan din, halimbawa sa kabanalan, kailangan mo umiwas sa maraming bagay. Konti lang din naman yung mga gagawin, no? Maging mabuti kang tao. Hindi man kailangan in-expect na ibigay mo lahat ng kayamanan mo o lahat ng biyaya mo, lahat ng talento mo sa ibang tao. Na libre, tapos mapoldoy ka. Hindi naman yun yung inaasahan sa mga tao. Ang inaasahan sa mga tao, tanggalin mo yung mga kasalanan, mga bisyo, mga masamang ginagawa sa kapwa natin. Tapos, maging disente ka lang, gawin mo lang yung tama. Iwasan niya mali, maging pantay lang ba? Hindi ka magpa-abuso, hindi ka rin mang-abuso. Fair lang. Minsan, meron kang pagka-generous kapag meron ka. Pero kapag wala, hindi mo kailangan mabaon sa utang or mabaon sa pagpapautang na nagpautang ka naman na hindi mo kayang gawin na makarecover. Kasi alam nyo, kapag nagpautang, dapat ready ka na rin na makapakawalan yung pera na yon na hindi na babalik sa'yo. So, ang connection ng lahat ng ito sa pagiging bored ay kapag sanay ka sa pagiging bored, mas makikilala mo yung sarili mo sa lahat ng mga yan. Parang napakasimpleng mga bagay pero magagawa talaga yan kapag tayo ay bored. Meron tayong mga panahon na makiisip tayo ng mabuti na hindi tayo magkakamali. Magkakamali man tayo pero hindi na ganun kadalas o hindi na ganun kadami kasi meron tayong time na maproseso talaga yung mga nangyayari sa buhay natin. At kung nagkamali na tayo, hindi na natin ulitin. Maraming benepisyo talaga kasi ang pagiging bored dahil mas na-focus natin yung sarili nating buhay kaysa sa buhay ng iba. So kung ready ka na, try mo yung pagiging bored. Kung nakaabot ka dito sa dulo ng video na ito, congrats kasi medyo matagal yung video na ito, 'di ba? Medyo mahaba, wala akong masyadong sinasabi na tuloy-tuloy. Marami akong pause. Pero marapit ko na din tapusin siguro itong video na to para makasimula na ako sa ritual. Pero kumbaga, ito nga rin yung paghahanda ko sa ritual. Nagkataon lang na meron akong camera para mas makita nyo rin at nagsasalita ako para thinking out loud pero ang ginagawa ko lang dito ay nag-iisip din. Nakatunga ako mag-isa. Kataon lang na may camera at nagsasalita ako sa halip na nag-isip lang na hindi ko pinapalabas yung salita. Pero ganun lang din. Pero meron din ako mga panahon syempre na hindi talaga ako nagsasalita. Mag-isa lang ako tapos nakatunga nga lang ako. At medyo pinakita ko na nga rin dito sa inyo sa video na ito. Kung ano yung mga naisip ko, sasabihin ko lang. Hindi ko man masabi ang lahat ng personal na detalye sa buhay ko kasi syempre, meron din tayong personal life na kailangan natin protektahan at normal yun. Pero yung personal nga life nga natin na yan, yun yung magandang pag-isipan natin. Yun yung content ng isip natin.
na sana maproseso natin para hindi lang tayo tingin ng tingin sa buhay ng iba. At pati dito, di ba, nakatingin kayo dito sa content ko na ito. Makakatulong sa channel ko, makakatulong sa creations ko, sa negosyo ko, pag nanood kayo dito, lalo kapag pinanood yung mga ads. Pero nandito nga ako para mag-remind sa inyo na panoorin nyo yung sarili nyong buhay. At kung dahil nga sa boredom nyo, sa pagkabagot nyo sa sarili nyong buhay, gumawa kayo ng sarili nyong content para ma-record nyo. Kahit pa paano, yung mga tao nga rin na interesado dun sa sinasabi nyo ay manood din. Pero nasa inyo kung ready na kayo dun sa ganyan. Kasi syempre kapag mag-content creation kayo, marami ng judgment dyan, mga tao. Husgahan ka talaga eh. Kasi ganoon naman talaga kapag lumabas ka sa public eh, sa publiko. Husgahan ka, maraming haters, marami ring lovers. Kung tutusin mo, mababalanse din yan. Pero hindi mo maiwasan na meron talagang negative din. So, kailangan lang talaga natin tanggapin lahat. Kasama din yung boredom sa buhay. Kasama yung, kung may excitement, meron ding boredom. Pero karamihan nga sa buhay natin, boredom, hindi excitement eh. Diba? So, kailangan lang talaga natin tanggapin. So, kapag mag-create ka ng content, dahil nga sa pagiging bored mo, congrats, diba? Creator ka na. At mas maganda nga na ganyan yung mangyari sa buhay nyo kasi mag-consumer lang kayo ng mag-consumo. Kahit pa paano, para nag-focus kayo sa sarili nyong content, sa sarili nyong buhay, sa sariling contents or nilalaman ng sarili nyong buhay, at dahil nga sa ginawa mo yon ay may lumabas mula sa'yo para mawala yung boredom mo. Kasi kapag may boredom tayo, either gagawa tayo ng content na sarili natin para hindi na tayo ma-bored, or yun yung produkto nga ng pagiging bored natin, nalalabas sa atin, or magkukonsumo lang tayo ng content para hindi tayo makaramdam ng boredom. Pero yun nga yung sobrang laking advantage na gusto kong sabihin sa inyo. Kapag marunong ka maging bored, marunong ka doon sa attention span mo na pahabain. Sanay ka na pang matagalan yung pagpansin mo sa isang bagay. At kasama na din yun, sarili mong kalooban doon sa mga bagay na yun. At yun na nga yun maaaring pinaka-boring kasi yun na yung pinakamalapit sa'yo. Pero kadalasan nga mga tao, nakakalimutan yan dahil sa sobrang lapit sa kanila. Parang sa tubig ba, ang mga isda, palagi silang nasa loob ng tubig pero hindi nila malayan na may tubig pala sa paligid nila. Kasi nakakalimutan nila na, ito pala yung buhay natin. Parang yung hininga natin, lahat tayo ay binabalot ng hangin para hininga natin. Pero halos hindi nga natin matandaan. Kaya nga yung mindfulness para sa breathing natin ay pagpapaalala nga na pansinin natin yung hangin, pansinin natin yung hininga, pansinin natin yung spirito. Kasi yung spirito, yun yung hininga. Yun yung word. Wala namang words kapag walang hangin, di ba? Hindi tayo makakapag-usap. Okay mga kapatid, mukhang time na. Medyo na-grant lang ako ng 1 oras dito tungkol sa boredom. At medyo binoring ko kayo ngayon. Sana mag-guess nyo yung punto ko. At try nyo maging bored din sa sarili nyong buhay. At manood ng content katulad nito. Or mas maganda, gumawa ng content na ganito. Kahit boring, pero sa sarili mong buhay, para makafocus ka sa kung ano yung tunay sa kalooban mo. Okay mga kapatid, maraming salamat po. At God bless.